Good morning everyone, especially to you sir. Good morning. My name is Alexandra Ovalente and ako ang next reporter sa Group 1. And next is ang Government Policy and Agency. So, kinsay makabasa? Okay, sige. Okay, thank you. So, ang Government Policy and Agency is these are the official rules and also ang ginailang katawan nga nagtatakda or nagaset og standard direction and also a guidelines sa kung unsa ang dapat nga matun-an sa mga student and also kung unsaon nila pag-operate ang eskwelahan. So, they make sure pod nga ang curriculum follows the national goals. In the Philippines, ang Department of Education or DepEd is ang nagalid sa basic education. So, sa pamamagitan sa paglalabas ng kaning issues orders, memoranda, set official curriculum and guidelines for all school. And for higher education naman sa mga college is nadiya ang CHED or ang Commission of Higher Education. So diha pod is sila pod ang naga-prescribe og minimum nga courses, credits, faculty qualification and facility requirements. So, ang tanan nga eskwelahan, mapa-private man or mapa-public is dapat jud nga iayon nila ang curriculum nga curriculum sa patakaran ani kay para ang bawat isa sa mag-aaral is mamit jud nila ang dapat nga makuha nila nga quality nga education. And next is ang market demands general or ang pangangailangan sa society. So, curriculum should prepare student to meet the needs of society and employers. So, dapat nga ang curriculum is i-prepare jud nila ang mga student nga para ma-meet nila ang needs sa ato ang society or employees. For example, sa atua as a future educator puhon is makatabang ta sa atong society para if ma-teacher naman ta is ang mga student matabangan nato sila nga mahatagan nato sila og more knowledge nagikan sa ato nga matun-an nila. So matabangan nato sila sa pamamagitan og paghatag og knowledge nga naa sila'y matun-an. And also students should develop knowledge, skills and 21st century skills which is ang technological literacy or ang kasanayan sa technology o ang functional literacy or ang kasanayan sa pagsulat o pagbasa. So ang schools aim to produce responsible, competent and productive nga citizen. Next is ang alumni. Ang alumni is ang mga nakagraduate na. So, alumni provide feedback to improve the curriculum based on their experience. So, ang alumni is naga-provide po sila og mga feedback nga para ma-improve ang curriculum based ra po sa ilahang experience. So, aside sa nagahatag sila og importante nga feedback is nagahatag po sila financially which is ang maga-support sila sa eskwelahan through donation, scholarship, facilities, and student programs. Their achievements reflect the quality of the school's curriculum. So, ang ilahang mga achievement is mag-reflect siya sa kung unsa ka quality ang curriculum sa eskwelahan.
Next is ang Media and Information and Communication Technologies or ICT. So ICT provides easy access to information and learning resources. So madaling salata no, ang technology is ginapadali na niya ang ato ang mga buluhaton, like kanang for example is kanang paghatagan tag topic unya wala tay kasabot ana, wala tay idea ana. So sa pamamagitan sa technology is maka-search ta og more nga information sa technology. Ato ana siyang ma-search diha kung unsay pasabot ana, unsay mga information ana. So makasabot na ta, makabalo na ta. So mapa-easy na niya ang ato ang pag-access og information or kanang learning nga resources. So it enhances teaching and learning through the internet and digital tools. So ginapa-enhance po niya ang ato ang pag-teaching and also learning through internet po. Makatuon po ta sa pamamagitan sa internet, like what I said is makatuon ta through internet kay kanang research man ta og more nga information. So for example pod nga kanang dili ta maka face to face classes, like di ba naaman jud tay online classes. So unsa may gamiton ana nga para makaklase gyapon ta misking wala ta sa eskwelahan. Unsa ganito atong ginagamit? Okay, tama, ang Google Meet. So mao na atong ginagamit, which is example na siya sa digital tools, ang Google Meet. So schools integrate technology, computer projectors, internet to improve curriculum implementation and connect with the global community. So makita man nato ang eskwelahan no nga naay mga computer sila diha ug ang internet pod nga para makakonek pod ang global nga community ana nga eskwelahan. And last is the church and church-related agencies. So in religious schools, the church helped shape the curriculum. So ang church and its groups no is isa po sila sa tumulong sa pagbuo sa curriculum, especially sa religious school. And they follow the rules sa DepEd o sa CHED nga para ang student learn all the required nga lessons. So student take subject like Bible, geology, and Christian living. And schools also conduct religious activities. So naga-conduct po sila og religious nga activity such as retreats. Ang retreats is kanang panahon nga pag-alis nila sa karaniwan nila nga ginahimo upang kanang magpahinga sila, magnilay o kanang manalangin. Kadua is kanang chapel services. Ang chapel services is kanang magsamba sila o kanang pagdarasal sa loob ng kapilya sa paaralan. And last is kanang outreach program, which is kanang ang eskwelahan is mugawa sila para nga mutabang sa mga nangangailangan na mga tao sa gawas. Ang ilang goal po no is to help student nga mag-grow not just in lesson but also ang kanang ilang character and spirit. So maura to akong report and I hope na amoy na learn. Thank you for listening.